Unang Kronika 5:18 hanggang 20 o First Chronicles chapter 5 verses 18 to 20. Nakuha na po. Amen. Okay. Sa English yung na po sa Good News Translation, First Chronicles chapter 5 verses 18 to 20. Sabi po dito, the armies of the eastern tribes, in the tribes of Reuben, Gad, and east of Manasseh, there were 44,760 soldiers, well trained in the use of shields, swords, and bows. They went to war against the Hagrites, tribes of Jethro, Napis, and Nadab. They put their trust in God and prayed to Him for help, and God answered their prayers and made them victorious over the Hagrites and their allies. Sa Tagalog po, unang Kronika 5:18 hanggang 20, sabi po rito, matatapang ang mga kawal ng mga lipi ni Ruben at Gad. Gayon din ang kalahating lipi ni Manasseh. Sila'y mga sanay na mandirigma, bihasa sa paggamit ng kalasag, tabak at pana. Binubuo sila ng 44,760 kawal. Nakipagdigma sila laban sa mga Hagrita, Jethro, Napis at Nadab. Nagtitiwala sila sa Diyos at laging nananalangin sa Kanya. Dinirinig naman sila at laging tinutulungan. Dahil dito'y nalupig nila ang kanilang mga kaaway. Praise kita, Lord, salamat po sa hapong ito. Tunay nga po na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang Diyos na kaya ang lahat ng bagay. Walang ibang magaling kundi Ikaw lamang, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, lubos po kami nagpapakumbaba. Amin pong hinihiling na patuloy kaming tulungan, bigyan ng kaalaman, bigyan ng karunungan, na habang kami nag-aaral ng iyong mga salita, lubos naming maintindihan ang kung ano ang gusto mong ihayag sa amin ngayong hapon. Hinihiling namin, Banal na Espiritu, ang patnubay mo sa bawat isa at patuloy namin hinihiling na sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, lubos namin, Panginoong, matanggap ang mga salita mo at may apply ito sa aming mga buhay. Salamat po, mag-aaral kami ng may kagalakan at may pananampalataya sa iyong mga salita. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isa pong malakas na palakpak sa ating buhay na Diyos. Ang ating pong binasa ay patungkol po sa ilang mga kasama sa tribo ng Israel. Ito po ay ang tribo ni Ruben, ni Gad at yung kalahating lipi po ni Manasseh. Ano po? Yun. Na kung saan po ito yung panahon, na ito po yung kung paano nila sinakop yung teritoryo na para sa kanila, kung paano sila pinagtagumpay ng Panginoon. Okay, pero po ang pinaka-key verse po natin is ang verse 18 saka verse 20. Sabi sa verse 18, matatapang ang mga kawal ng mga lipi ni Ruben at Gad, gayon din ang kalahating lipi ni Manasseh. Sila'y mga sanay, sabihin natin mga sanay. Okay, sabi sila'y mga sanay na mandirigma. Bihasa, sabihin natin bihasa. Yan, bihasa sa paggamit ng kalasag, tabak at pana. Yon, binubuo sila ng 44, 70 kawal. Tapos, sa verse 20, sabi nila, nagtitiwala sila sa Diyos at laging nananalangin sa Kanya. Dinirinig naman sila at laging tinutulungan. Dahil dito, inalupig nila ang kanilang mga kaaway. Yon. Okay, kung mapapansin po ninyo, may dalawang binanggit po rito na magiging clue ng ating kinakapaksa. Papakita na ang mga lipi ito, yung lipi ni Ruben, lipi ni Gad, saka lipi ni Manasseh, ay talaga pong masasabi nating magaling. Ano po? Kasi ang ginamit, yung mga salitang ginamit rito na sanay na mandirigma. Ano po? Tapos yung salitang ginamit rito na bihasa sa paggamit ng kalasag. Ibig sabihin po kung sa laban, expert na po sila sa pakikipaglaban. Saka yung ginamit rito na bihasa, ibig sabihin lahat ng klase ng armas na ginagamit sa pakikipaglaban, binanggit baga rito yung mga armas na ginagamit sa pakikipaglaban, sabi doon, bihasa, ibig sabihin magaling sila doon. Amen? Pero may isa po akong napansin na ibang klase na ginawa nila para magtagumpay. Sa verse 20, sabi rito,
Nagtitiwala sila sa Diyos at laging nananalangin sa Kanya. Nakita ko po dito na bagamat itong mga tribong ito, itong tatlong tribong ito, sila po ay bihasa o kung sa ibang word is expert. Ano po? Expert na po sila, dalubhasa, magaling, pero pag tiningnan nyo po, hindi sila dumitindi sa kanilang galing. Amen? Kasi pag verse 20, nagtiwala sila at nanalangin sa Diyos. So dito po ako kumuha ng ating paksa. Kasi kung titingnan nyo, sila po ay magaling, bihasa, sa ibang salita is expert, pero nakita natin na nung sila po ay makipaglaban, lumapit sila, nagtiwala sa Diyos at nanalangin. Amen? Tapos, tingnan po natin, tapiawan po natin. Pagdating po sa verse 25, sabi sa verse 25, ngunit ang liping ito, yung tatlong lipi, ano po, yung tatlong lipi. Sabi rito, ngunit ang liping ito ay hindi na natiling tapat sa Diyos. Ng kanilang mga ninuno, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansang pinalayas ng Diyos. Verse 26, kaya't inudyukan ng Diyos ang Israel na si Haring Pul ng Assyria na tinatawag ding Tiglat-Pileser, na sa lakayin ng Israel, binihag nito ang mga Rubenita, Gadita at kalahating lipi ni Manases. Dinala sila sa Hala, Habor, Hara at sa tabi ng ilog Buhan. Makita po natin, pero pagdating ng panahon na sila po ay hindi naging tapat sa Diyos, humiwalay sa Diyos, anong nangyari? Anong nangyari? Sabi doon, nabihag sila, natalo sa laban. Amen? Pero alam natin ang liping ito ay magagaling. Pero nung humiwalay sila sa Diyos, sila po ay natalo. Amen? Ngayon, ito po yung paksa na pag-uusapan ngayong hapon. Pinamagatan ko pong, our expertise is not enough. Our expertise is not enough. Ang ating pagkadalubhasa ay hindi sapat. O sa ibang word, ang ating pagiging magaling, sa Bicol, ang satuyang pagiging matibay, baguan sapat. Ano ba sa Bicol ang sapat? May mga bagay talagang mapagal Bicolon, ano? Garuman may mga bagay na English na mapagal Tagalogon, di ba? Example, I don't know. O mapagal ng mga Tagalogon, di ba? O sila makatagalog kang I don't know. O sa kada nga rin, hindi aram, di ba? Di natin alam. Kaya mapagal talaga. Kaya yun na lang, mag-usap na lang po tayo. May Tagalog, may Bicol, may English. Ano po? Hindi pwede Tagalog, English na lang. Yung mga hindi pwede i-Bicol, Tagalog na lang. Okay, yun. Kaya po yun ating paksa. Pinamagatan ko pong our expertise is not enough. Yan. Ang ating pagiging magaling ay hindi sapat. Okay. Ito po. Ang bawat tao ay mayroong kahinaan. Naniniwala po ba kayo? Ang bawat tao ay mayroong kahinaan. Pero, ang bawat tao ay mayroon ding galing o kalakasan. At minsan, pag alam natin na magaling tayo sa isang bagay, malakas ang ating loob. Nag-iisip tayo na kaya na natin ang lahat. Ano po? Kasi alam natin na tayo ay sanay, dalubhasa at magaling. Yan ang iniisip natin. Nang akala natin tayo ay magaling, akala natin kaya na natin pag dumarating sa punto na tayo ay magaling. Sa hapong ito, gustong linawin po sa atin ng Panginoon, our expertise is not enough. Ano po? Ang pagiging dalubhasa o magaling natin ay hindi sapat. Okay, 3 puntos lang ating pag-uusapan. Una pong puntos natin, specification of things which is our expertise is not enough. Okay. Pinatutong ko lang bagay na kung saan ang ating pagiging dalubhasa ay hindi sapat. Specification of things which is our expertise is not enough. Okay, saan bang bagay ito? Sa anong bagay ba hindi sapat ang ating pagiging magaling? Ano po? Hindi sapat ang ating pagiging dalubhasa. O pwedeng magaling ka, pwedeng matindi ka, pero ang sabi ni Lord, lahat ng galing mo, hindi yan sapat. Ano po? Hindi yan sapat. Sa ano ba hindi sapat ang ating pagiging dalubhasa? Sa ano ba hindi sapat ang ating pagiging magaling? Okay, alam natin sa verse 18 kung gaano kagaling ang tribong ito. Tribo ni Ruben, tribo ni Gad, saka tribo ni Manases. Yan.
Alam natin, sabi doon ang ginamit, bihasa sa kasalay. Kaya ibig sabihin talagang magaling sila. Ibig sabihin talagang sila ay dalubhasa. Okay. Pero, hindi sila umasa doon. Amen? Hindi sila umasa sa galing nila. Hindi sila umasa sa pagiging dalubhasa nila. Ano ang ginawa nila? Sila po ay nagtiwala at nanalangin sa Diyos. Anong nangyari? Tinulungan sila ng Diyos at sila ay, sabi sa verse 20, sila ay nagtagumpay. Yan. Kaya, saan ba hindi sapat ang ating pagiging dalubhasa? Sabi dito, hindi magiging sapat ang ating pagiging dalubhasa para makamit ang tunay na tagumpay. Amen? Gaano mo man kagaling, gaano mo man katibay, gaano mo man kadalubhasa, gaano mo man katindi. Sabi dito, hindi yan sapat para makamit mo ang tunay na tagumpay. Amen? Hindi yan sapat para makamit mo ang tunay na tagumpay. Para makamit mo po ang tunay na tagumpay, gaya po na ginawa ng 3 tribo, we need God. Ano po? Kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Lahat ng galing natin, lahat ng tibay natin, lahat ng kung anong kakayahan natin, pag gumawa tayo ng wala ang Diyos, lahat ng yan useless. Amen? Kasi po, ang Diyos, sabi po doon, kung wala ang Diyos, kung hindi sa tulong ng Diyos, hindi sila nagtagumpay. Amen? Gusto niyo po bang makamit ang tagumpay? Amen. Hindi lang po ito basta tagumpay, kundi tunay na tagumpay. Mamaya pag-aaralan natin na mayroon palang piking tagumpay. Ano po? Kasi may tunay, mayroon ding piking. Okay. Para makamit ang tagumpay, sabi rito, huwag lang tayo bumasi sa ating galing, huwag lang tayo bumasi sa ating tibay, huwag lang tayo bumasi sa ating pagiging dalubhasa. Amen, no? Magaling ka. Halimbawa, magaling ka sa isang bagay, magaling ka sa negosyo, huwag mo lang basihan ang galing mo sa negosyo. Amen po ba? Pero hindi ko po sinabi na hindi natin kailangan ito. Na hindi, sabi, kaya hindi naman kailangan ako maging magaling, kaya hindi na ako magsasanay. Kailangan din, di ba? Pero huwag mong didipindihan yan. Anumang bagay, sa pagpaplano, magaling ka sa pag-aaral, kailangan yan. Amen? Pero tulad ng sinabi po rito sa talata, lahat ng galing mo yan, huwag ka dyan bumasi, o huwag yan ang maging pundasyon ng buhay mo. Kasi maraming taong sabi, magaling ako, kaya ko to. Parang feeling niya, kahit wala ang Diyos, ayos na. Amen? Amen. Amen. Kaya mo ba? Ako pa. Kahit wala ang Diyos, okay lang, basta alam niya, magaling siya. Sa sobrang ang galing, yumayabang, di ba? Akala niya, hindi niya na kailangan ng Diyos. Pero sino pang naniniwala na kailangan natin ng Diyos? Bumalakpak po sa Panginoon na naniniwala na kailangan ng Diyos. Kaya po sabi rito, ang tinutukoy po rito na hindi sapat ang ating pagiging dalubhasa, ito po'y para makamit ang tunay na tagumpay. Tapos na po tayo sa unang puntos. Kasi ang tanong lang sa unang puntos kung sa ano ba hindi sapat ang ating pagiging dalubhasa. Sa ano ba hindi sapat ang pagiging nating magaling? Sabi po rito, para makamit ang tunay na tagumpay. Ngayon, pangalawang puntos po tayo. Pangalawang puntos po natin dito ay reason why our expertise is not enough. Okay. Tingnan po natin kung ano ba ang rason, bakit hindi sapat ang ating pagiging magaling o pagiging dalubhasa. Reason why our expertise is not enough. Okay, bakit po ba hindi sapat ang pagiging dalubhasa natin? Ano ba ang pinakarason? Ano ba talaga ang pinakadahilan? Kasi, kung magaling ka, di kaya natin, di ba? Pero bakit hindi sapat? Ginawa ko naman ang lahat. Pero kahit anong ginawa ko, ayaw kuminis. Sinabon ko pa. Ganito, sinabon ko ng lahat. Pero talaga, ayaw kuminis. Kaya lang wala ditong dingding. No. Okay. Sabihin, pag wala ang Diyos, kahit gawin mong lahat, sabi po rito, sa bandang huli, masasayang lang ang effort mo. Ano po? Okay, masasayang lang ang pagod mo. Pero pag sa Diyos ka, nagdepende. Lahat ng ginagawa mo, sabi sa Bible, hindi sayang ang ating pagpapagal para sa Kanya.
Okay, ngayon, ito yung pinakarason. Ano ba ang dahilan? Bakit hindi sapat ang ating pagiging magaling? Kasi kapag dinilan niyo rito yung kwento, sa verse 20, kahit gaano nila kagaling, gaano nila kabihasa, gaano nila kadalubasa, ang ginawa nila, sila ay lumapit sa Diyos, nanalangin, hiningi ang tulong ng Diyos. Tapos pag verse 22, ang sabi doon, itong gustong-gusto kong word na ginamit, marami silang napatay sa kanilang mga kaaway, sapagkat ang Diyos ang nanguna sa kanila. Amen? Yung salitang ang Diyos ang nanguna sa kanila. Kaya po sila nagtagumpay laban sa mga kaaway dahil ang Diyos ang nanguna sa kanila. Amen. Kaya ito po ang rason kung bakit hindi sapat ang ating magiging dalubhasa. The reason why our expertise is not enough. Ito po yung rason. Because only God can lead us into triumph or into true victory. Ano po? Because only God can lead us into triumph or into true victory. Okay, dahil tanging ang Diyos ang makakadala sa atin o makapagbibigay sa atin para po makamit natin ang tunay na tagumpay. Amen? Kasi yung salitang ang Diyos ang nanguna sa kanila. Amen? Ang Diyos ang nanguna sa kanila. Tapos pag verse 25, hindi naging tapat yung mga sumunod na lahi, di ba? Tapos pag verse 26, nabihag yung kanilang lipi. Sa madaling salita, ang akala ng mga sumunod na generation, kaya na nila. Hindi nila naisip na yung kaya nagtagumpay yung mga ninuno nila, hindi dahil sa galing, hindi dahilan sa tibay, kundi dahilan dumikit sa Diyos. Amen? Naniwala sa Diyos. Kaya minsan ito yung mali. Kasi maraming mga Kristiyano, yung mga magulang nagseryoso, naglingkod sa Diyos ng husto, sumunod sa Diyos ng husto, tapos nakita nagtagumpay sa buhay. Tapos yung sunod yung mga anak, ang akala nila, kaya nagtagumpay sila dahil magaling sila. Hindi nila naisip na yung ginawa ng magulang nilang paglilingkod, yun ang dahilan kung bakit sila ngayon nandoon. Kaya akalain nila, hindi na nila kailangan ng Diyos. Ito yung problema. Dahil malayo sa Diyos, hindi nila alam na ang sikrito pala ng kanilang mga magulang ay ang Diyos. Kaya, hindi naman masabing hindi alam, kundi alam nila. Kaya lang, sabi rito, kinalimutan. Ang akala nila, kaya na nila lahat. Expert na ako dito, di ba? Magaling na ako. Sabi ko, tuod na nga ako, matibay na ako. Di ba? Okay. Kaya po ito yung nangyari. Pag pinag-aralan nyo, nakakalungkot. Di ba yung mga naunang lipi, talagang sabi doon, kinulungan sila ng Diyos at pinagtagumpay. Naranasan nila yung tagumpay. Kaya lang yung sumunod na generation, hindi tumulad sa kanilang mga ninuno. Amen? Kaya ito yung prayer natin. Mula sa atin hanggang sa mga susunod pang henerasyon, dapat matutunan na gaano man kagaling, gaano man katibay, gaano man katindi, huwag lalayo sa Diyos. Amen? Gaano mo man kagaling, sabi mo sa katabi mo, gaano mo man kagaling, gaano mo man katibay, mo man katalubhasa, hindi yan sapat para magtagumpay. Amen? Hindi po yan sapat para tayo magtagumpay. Kailangan natin ang Diyos para tayo magtagumpay. Sabi po rito, ulitin ko po, hindi sapat ang pagiging magaling natin, hindi sapat ang pagiging expert natin para makamit ang tagumpay. Amen? Kailangan natin ang Diyos. Anong sabi sa Kawikaan 16:1? Ang sabi doon, nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Kanino nagmumula ang tagumpay? Sa Diyos. Kaya kahit anong ganda ng balak mo, kahit anong ganda ng plano mo, pag ginusto ng Diyos na hindi ka magtagumpay, hindi ka magtatagumpay. Amen? Okay. Ano pa po sabi sa awit 60:12? Kung ang Diyos ay kasama namin, kasama sa panig namin, makakamit ang tagumpay, ang kaaway tatalunin. Amen. Although, pag tingnan nyo rito, talagang lipi ni Ruben, lipi ni Manasseh, lipi ni Gad, nilit po sila ni Lord sa tagumpay, natalo ang mga kaaway. Tayo naman po, hindi naman tayo nakikipaglaban sa mga tao. Kasi ang kaaway natin, hindi tao. Amen? Amen. Ang kaaway natin, mga heavenly principalities, ang demonyo na kung saan lagi tayong
hinahadlangan sa pagsunod sa Diyos. Tandaan po natin na sa buhay Kristiyano, laging may labanan. Minsan mali ang ating labanan. Minsan kinakalaban natin kapwa natin kapatid kay Kristo. Yun ang inaaway natin. Hindi yan ang kalaban mo. Amen? Kasi matindi si David, alam niya yung kalaban niya. Hindi niya kinalaban yung hari, hindi niya kinalaban yung kanyang kapatid. Kasi ang alam niya, ang kalaban niya si Goliath. Minsan tayo kinakalaban kapatid kay Kristo. Minsan naman pamilya. Kalaban mo yung pamilya mo. Hindi yan ang kalaban mo. Ang kalaban mo, demonyo. Tapos si demonyo, kinakaibigan mo. Diba? Amen po ba? Okay, kaya mag-iingat po tayo. Sabi po rito, kailangan natin ng Diyos. Ang ano pa sabi sa unang Korinto 15:57, itong gustong-gusto ko pang talata. Sabi doon, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating pakilakas nating Panginoon. Amen? Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Sino pa nagbibigay ng tagumpay? Ang Diyos. Kaya gaano mo mang kagaling, kaya talagang hindi lang matalino, hindi lang bihasa, kundi talagang magaling yung tribong yun. Kasi gaano man sila kagaling, kabihasa, kasanay, dumikit sa Diyos. Alam nila na si Lord ang source of victory. Huwag mong kalilimutan, ang source ng tagumpay ay ang Diyos. Amen? Amen. Okay. Kahit di ba sabi sa ikalawang Korinto 2:14, ngunit salamat sa Diyos dahil lagi niya tayong isinasama sa parada ng kanyang tagumpay. Amen? Ang gusto ni Lord, lagi tayo nakasama sa parada ng kanyang tagumpay. Kaya huwag kang hihiwalay sa kanya. Amen? Kaya po, hindi natin makakamit ang tunay na tagumpay kung tayo hihiwalay sa Diyos. Gaano man tayo kagaling. Kaya lang, pwede rin tayo magkamit ng tagumpay. Pero yun nga sabi ko kanina, kahit wala ang Diyos, tingin po kayo rito, kahit wala ang Diyos, pwede kang magtagumpay. Pero sa akin, kung ako tatanungin nyo, lang ang mga taong nagtatagumpay na wala ang Diyos, tagumpay. Pero ang tawag dyan, fake victory. Hindi real o true victory. Magkaiba po ang tunay na tagumpay sa kasapiking tagumpay. Ano ba ang ibig sabihin ng fake? Anong ibig sabihin ng piki? Parang oo, pero hindi. Tama, hindi totoo. Di ba? Akala mo oo, pero hindi. Yeah. Sabi mo sa katabi, akala mo oo, mga tatlo. Akala mo oo. Pero hindi. Tatlo naman. Yan. Diba? Yan ang piki. Nang nanood nga ako sa YouTube, doon ko nalaman kung paano malaman ang piking kwirdas sa hindi. Matagal na po akong naging gitarista. Nang maglingkod ako sa Panginoon, nag-umpisa po ako sa edad na 14 years old. Pero hindi ko alam kung paano malalaman ang picking kwirdas sa tunay na kwirdas. Nalaman ko. Ang picking kwirdas pala, pagkatapos mo, di ba nakaganyan yan, pag inalis mo na po siya sa lalagyan, tapos ginanyan mo, dapat hindi siya nag-i-straight. Pero ang tunay, hindi piki, pag ginanyan mo, straight siya. Yan. Kung magasano, yung pag ginanyan mo, mag-i-straight siya. Ang tawag ko doon, yun yung tunay. Pero pag hindi nag-straight, pag ginanyan mo, naintindihan po? Yan. Yan ang piki. Di ba marami, kahit di ba sa damit, kahit di ba sa sinila, sa sapatos, may piki, may tunay. Pero okay lang naman, di ba minsan, ang piki. Kaya lang, ang piki, iba kaysa sa tunay. Di ba? Naintindihan po? Sabi ko nga po, ang piki, akala mo totoo o tunay, pero hindi. Alam niyo po ba sa victory mayroon din? Sa tagumpay mayroon din. Amen? Mayroon din pong piking tagumpay. Akala mo tagumpay, pero hindi pala.
speaking tagumpay. Amen? Okay. Bakit? I-discuss ko po ito sa inyo. Tuwang-tuwa po ako habang pinag-aaralan ko po ito. Sabi ko, Lord, thank you. Pinaunawa sa akin ni Lord kung ano ba ang tunay na tagumpay. Kasi po ganito yon. Halimbawa, magbibilang ka ng 1 to 100. Diba? Kahit makabilang ka ng 100, kung hindi ka mag-uumpisa sa 1, kulang pa rin. Diba? Naintindihan? Kaya po dapat nating malaman kung ano ba ang tunay na tagumpay. Saan ba dapat ito nag-uumpisa? Amen? Kasi kahit magtagumpay ka sa lahat ng bagay, pag hindi ka dito nag-umpisa, piki ang tagumpay mo. Ano ba ito? Ipakita ko po sa inyo. Habang pinag-aaralan ko po ito, pinakita po sa akin ng Panginoon. Basahin natin ang 1 Corinthians 15:56 hanggang 57. Unang Korinto 15:56 hanggang 57. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Yun, di ba? Naka po natin. Sa verse 57, binabanggit doon yung tagumpay. Magpasalamat tayo sa Diyos. Sige nga po, pasalamatan natin si Lord. Isa pong malakas na palapagpasating ng Diyos. Sabi po sa verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Amen? Binanggit yung tagumpay. Pero sa verse 56, nandoon po yung umpisa niyan. Sabi doon, ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. Amen? At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Alam natin yung pinabanggit niya nagmumula sa kautusan, yung mga utos noon na mga bagay na hindi nasunod ng tao. Amen? Na ang sumunod, ang gumawa, dahil hindi kinaya ng tao, hindi nasunod ng tao, ang ginawa po si Kristo, nagkatawang tao, at sinunod niyang lahat ng yon para matubos tayo sa sumpa ng kautusan. Amen po ba? Kaya makita natin, pag verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Sa madaling salita, ano po yung binabanggit niya na tagumpay? Yung binanggit niya po doon, nasabi doon, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Kasi sabi doon, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Kasi sabi diba sa Roma, lahat ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Tapos sabi pa doon, ngunit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan binabanggit doon na ang tao ay mapupunta sa impyerno. Malinaw. Malinaw po binanggit. Ngayon sa madaling salita, ang binabanggit niya po doon na tagumpay is yung ang tao, ang tunay na tagumpay, sabi po rito, dapat nag-uumpisa sa pagtatagumpay sa kasalanan at pagkakaroon ng katiyakan na tayo'y lumaya na sa kabayaran ng kasalanan. Dapat dito, ito po yung una, nalalaman na alam natin na tayo'y nagtagumpay na sa kasalanan at nakalaya na sa kabayaran ng kasalanan, ito'y ang kamatayan o pagpunta sa impyerno. Sa madaling salita, dapat magkaroon ka ng katiyakan na mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen? At alam natin, walang ibang makapagbibigay lang nito sa atin, kundi ang Panginoong Hesus. Amen? Kundi ang ating Diyos. Amen? Sa madaling salita, tingin po kayo rito, lahat ng tagumpay, pag hindi dito nagsimula, lahat ng tagumpay, piki. Nagtagumpay ka sa trabaho, nagtagumpay ka sa pangarap mo, nagtagumpay ka sa pamilya mo, nagtagumpay ka, lahat ng ginusto mo, nagtagumpay. Pero hindi ka tiyak sa buhay mo kung saan pupunta. Hanggang ngayon, hindi ka lumalaya sa kasalanan. Piki ang tagumpay mo. Yan po ang sinasabi ko. Hindi natin kayang magtagumpay. Gaano man natin kagaling. Maaaring nagtagumpay ka sa lahat ng bagay. Pero ang tanong, kaya mo na ba ngayon natanggihan ang kasalanan? Amen? Pag nag-umpisa ka rito na nagtagumpay, lahat ng tagumpay mo, yung mga susunod, lahat na yung tunay. Amen? Yun ang sabi ni Kristo. Anhin mo man lahat ng yaman sa mundo kung ang kaluluwa mo naman mapupunta sa impyerno. Lang ibig niya sabihin, magtagumpay ka man sa lahat ng bagay.
kung wala ka nito. Piki ang tagumpay mo. Amen. Ngayon, tatanungin ko, ano sa tingin niyo ang tagumpay mo? Piki o tunay? Ano sa tingin niyo po ang tagumpay niyo? Piki o tunay? Sabi sa katabi mo, buti na lang. Tunay ang tagumpay natin. Amen? O, nag-enjoy ka nga sa pamilya mo, enjoy ka sa pamilya. Yumaman ka kasi pangarap mo yumaman, di ba? Pangarap mo makapagtayo ng malaking bahay, nakapagtayo ka ng malaking bahay. Pero pag tinatanong ka, alam mo ba kung mamamatay ka saan ka pupunta? Ayan, hindi ko alam. Tapos sa kasalanan, hindi mo kayang tanggihan. Piki pa rin ang tagumpay, amen? Pero kung dito ka nag-umpisa, tapos sunod na yon, diba? Sarap mabuhay. Laging tagumpay. Amen? Sabi ng kanta, laging tagumpay. Ang buhay natin kay Kristo ay tagumpay. Amen? Palapakan natin ating Panginoon sa Kristo. Yan. Okay. Sabi rito, ibig sabihin, ang tunay na pagtagumpay, nagsisimula dapat sa una. Yan. Dapat napagtagumpayan na natin ang kasalanan at nagkaroon tayo ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Eh, alam natin, hindi natin ito makakamit kung wala ang Diyos. Gaano mo mang kagaling, sabihin mo, ako sigurado na akong maliligtas. Bakit mo nasabi? Kasi magaling ako. Ako pa. Pag harap mo kay Lord, bakit kita dapat papasokin sa langit? Lord, matindi ba ako? Ang galing ko. Ako pa. Kapalagay mo, makakapasok ka sa langit. Nakuha ba natin? Kaya malinaw po rito. Kaya, yun ang sabi ko sa inyo. Kung magbibilang ka ng 1 to 100, pag inumpisahan mo, dapat sa 1. Amen? Buti na lang. Tunay ang ating tagumpay. Isa pong malakas sa palakpak para sa inyo. Tunay ang ating tagumpay. Kaya, huwag tayong palilinlang, huwag tayong paluluko. Sabi po rito, ito ang ginagamit ng demonyo sa mga tao. Ang paniwalain na basta magaling, pwede nang magtagumpay kahit hindi dumipindi sa Diyos. Uulitin ko, pwede naman po talagang magtagumpay. Pero ang tagumpay na yan, ang tawag yan, piking tagumpay. Amen? Yeah. Sa ibang word, pansamantalang tagumpay. Kasi hanggang dito lang yan. Amen? Pero tayo mga Kristiyano, ang tagumpay natin mula dito hanggang sa kabilang buhay. Yung buhay natin dito sa mundo, pati yung buhay natin sa eternal, tagumpay pa rin tayo. Amen? Okay. Yung pala, kaya pala sinasabi ni Lord sa Jeremiah chapter 9, verse 23 hanggang 24. Ang sabi po doon, ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan. O, diba? Expert, matalino. Diba? Sabi dito, ang sabi niya, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan. Unang malalakas ang lakas niyang taglay. Di expert, malakas. Nang mayayaman ang kanyang kayamanan. Ibig sabihin, pag mayroon ka ng tatlong ito, matindi ka. Matalino, mayaman, malakas. Diba? Amen. Pero ano sabi sa verse 24? Kung may nais na magmalaki, ang ipagmalaki niya ang pagkakilala at pagkaunawa sa atin. Okay? Ayos, ano? Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ang pagkakilala at pagkaunawa sa atin. Kasi po, nag-uumpisa ang tunay na tagumpay pag nakilala natin ang Diyos at naunawaan natin siya. Amen? Isa pong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Kaya po, bakit hindi sapat ang galing natin? Because God is the source of true victory. Amen? Amen? Siya lang po ang makakapag-lead sa atin sa tunay na tagumpay. Amen. Kaya, wag ka pong aalis sa Diyos. Ang tanong ko sa inyo, ang gusto nyo, piking tagumpay o tunay na tagumpay? Dami pong nadadayang tao sa mundo. Amen? Akala nila, tagumpay na sila, pero hindi nila alam, piking lang pala. Amen? Akala niya, yun na pala. Yun pala, piki lang pala. Amen? Yan. Huwag dapat sa piki na tagumpay. Doon tayo sa tunay. Ang makapagbibigay sa atin ng tunay na tagumpay, sino po? Sino po makapagbibigay sa atin ng tunay na tagumpay? Ang ating Diyos. Amen. Okay. Yun. Okay. Ngayon po, pangatlong puntos na po tayo. Ang pangatlong puntos po natin is things to do if our expertise is not enough. Mga bagay na dapat nating gawin kung ang ating galing o pagkadalubhasa ay hindi sapat. Ano ba ang dapat nating gawin? Kung hindi ito sapat,
para makamit ang tagumpay, anong dapat nating gawin? Kung pag tayo gagawa ng mga bagay na ito, gusto nating makamit ang tunay na tagumpay, pero pala hindi sapat yung galing natin, hindi sapat yung tibay natin, hindi sapat yung kung ano man ang pagiging biyasa natin, sanay natin. Ano ba ang dapat nating gawin? Ito po yung dapat nating gawin. Sa verse 20. Sino po makapagbasa verse 20? Nagtitiwala sila sa Diyos at laging nananalangin sa Kanya. Dinirinig naman sila at laging tinutulungan. Dahil dito'y nalutin nila ang kanilang mga kaaway. Yun. Okay. Ang unang ginawa ng ito na lang sundan natin. Ano ba yung ginawa ng tribo ni Ruben, ni Gad, saka yung kalating lipi ni Manasseh? Ano ang unang ginawa nila? Sabi doon, sila ay nagtiwala sa Diyos. Kaya number 1 na dapat mong gawin, put your trust in the Lord. Amen? Magtiwala ka sa Diyos. Ilagak mo ang tiwala sa Kanya. Amen? Gaano mo man kagaling, magtiwala ka pa rin sa Diyos. Amen? Kahit matalino ka, magtiwala ka pa rin sa Diyos. Kahit malakas ka, magtiwala ka pa rin sa Diyos. Kahit kaya mo, lahat, magtiwala ka pa rin sa Diyos. Amen? Kasi kung wala siya, lahat ng ating gagawin, useless. Dahil siya ang nagbibigay ng tagumpay. Amen? Amen. Put your trust in the Lord. Anong sabi sa Proverbs chapter 3, 5-7? Sabi doon, trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Never let yourself think of you. You are wiser than you are. Simply obey the Lord and refuse to do wrong. Ang sabi doon, magtiwala ka sa Diyos, buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sabi doon, siya ang sanggunian sa lahat ng iyong balak at kanya kang itutumbak sa lahat ng iyong lakad. Sabihin mo sa katabi mo, alam kong magaling ka. Amen. Pero magtiwala ka pa rin sa Kanya. Amen. Alam ko pong magaling tayo. Alam ko pong matindi tayo, pero magtiwala pa rin tayo sa Diyos. Amen. Yung palapakan natin ating Panginoon. Sabi po sa verse 7, baga huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo sa kasamaan. Yan. Sabi rito, huwag nating ipagyabang ang ating galing, ang ating pagiging expert, dahil hindi ito sapat para makamit ang tunay na tagumpay. Tandaan, we need God. Amen? Kailangan natin ang Diyos. Yan. Ang dami po sa Bible na mga nagyabang, di ba? Na ang una ninda matibay na sinda. Anong nangyari yung mga nagyabang sa Biblia? Ang daming nagyabang. Si Haring Sennacherib. Diba? Niyabangan niya si tawag dito si King Ezekias. Si Haring Ezekias. Niyabangan niya. Ininsulto niya pa ang Diyos. Kasi ang dami niyang tauhan. Alam niyang talo niya si Haring Ezekias. Ang dami niya nang nasakop na bansa. Kaya niyabangan niya. Pag binasa po ninyo sa aklat ng Isaias. Pero anong nangyari? Nung gabi, habang natutulog po lahat, pinasok yung kampo niya ng anghel. Lahat ng tauhan niya namatay. Diba? Pati siya. Pinatay din po siya. Tauhan niya yata yun yung pumatay. Nako ba natin? Kaya, 0 days. Diba? Habang nagsasabi, sabi ng mga tao, ang galing mo, parang Diyos. Tapos sabi doon, inangkin niya ang papuri ng tao. Ano nangyari? Habang siya nakatayo, inuod. Amen? Siya gaano man tayo kagaling, depende pa rin sa Diyos. Ito, naalala niyo yung barkong Titanic? Di ba naalala niyo yung barkong Titanic? Alam niyo po ba kung anong isa sa kwento noon? Yung may-ari ng Titanic, yung mga gumawa ng Titanic, alam niyo po nung bumiyah yung Titanic at nagbagyo, ang sabi nila, kahit ang Diyos, hindi kayang sirain ang aming barko. Kasi po nung panahon na yun, ang Titanic, matindi talaga matindi talagang barko yun. Isa yun sa pinakamatinding barko, pinakasikat na barko, at pinakamalaking barko. Kaya talaga kung sa natural, hindi yun basta-basta mawawasak. Kaya sabi nila, kahit ang Diyos, hindi kayang sirain ang aming barko. Anong nangyari? Anong nangyari? Ha? Nasira. Ang Diyos pa ba naman ang hahamunin? Amen?
Amen po ba? Oh, isang MMA fighter. Pero salamat sa Diyos kasi nagbago siya. Si McGregor. Kung nanonood kayo ng MMA, kilala nyo yan. Sabi ni McGregor nung in-interview siya, ang sabi niya, even Jesus cannot beat me. Sabi niya, kahit nga si Jesus, hindi niya ako kayang talunin. Hindi ako kayang talunin. Kahit si Jesus, hindi ako kayang talunin. Ano nangyari? Natalo. Kaya nung mga sumunod, anong sabi niya? Sabi niya, naniniwala na siya, natunay ang Diyos, sabi niya. Kaya, I believe in God, sabi niya. Nakapa ba natin? Yung katapos pa lang, yung si Dean Wilder, nakalaban niya si Tyson Fury. Hinamak niya si Tyson Fury. Kasi tinatanong niya ba yung paniniwala? Sabi ba ni Tyson Fury? Pero ito, hindi ko sinasabi na maniwala tayo sa Diyos, tapos makipaglaban, natutulungan tayo. Ulitin ko, hindi tao ang kaway natin. Ang issue lang doon, hinamak niya kasi yung Diyos. Sabi niya, walang Diyos. Sabi niya, walang Diyos. Siya daw ang malakas kasi sasapian siya ng mga espiritu. Tatalunin niya si Tyson Fury. Anong nangyari? Ito palang nalas na laban. Talo. Tinalo lang ni Tyson Fury. Hindi nga makapaniwala yung iba. Kita po ba natin? Gusto ko pong ipakita na huwag natin susubukan ng Diyos. Nakala natin mas magaling tayo sa Diyos. Amen. Ito kilalang kilala nyo to. Kasi nakalaban to ni Manny Pacquiao. Si Keith Thurman. Pero makita niyo yung pagkatapos, di ba si Keith Thurman, nirespeto niya na. Alam niyo ba, si Keith Thurman, nung maglalaban sila ni Manny Pacquiao, hinamak niya rin ang Diyos. Kasi nung time bagay nun, Christian na si Manny Pacquiao. Pero ulitin ko, hindi na porque Christian ka, magpipikalod, tulungan mo kung lalabanan ko siya sa suntukan, hindi ganun ang Diyos. Amen? Nagkataon, ganun lang ang trabaho ni Manny Pacquiao. Pero ang mali lang doon, gusto ko lang ipakita doon kasi hinahamak niya ang Diyos. Anong nangyari? Yung napakagaling na si Keith Thurman, tapos matanda ng si Manny Pacquiao, tinalo niya. Pero ako ang nakita ko doon, hindi sa galing lang ni Manny. Kasi nang time na yun, matanda na si Manny. Talagang pwedeng kalunin niya siya ni Keith Thurman. Pinakita lang ng Diyos na pag ang Diyos ang hinamak mo, kaya kanyang ibagsak. Amen? Ang dami pa po. Pero hindi ko po kinikwento para sirain yung mga tao yun. Kasi yung ang karamihan sa kanilang mga ganon, sa bandang huli, naunawaan din nila na totoong may Diyos. Nagsinsi sila, nagpakumbaba. Lahat yung mga kinikwento ko sa inyo. Amen po ba? Kaya ang gusto ko lang ipakita, gaano mo mang kagaling, tandaan mo, mas magaling pa rin ang Diyos. Kaya yung pagiging dalubhasa mo, pagiging sanay mo, hindi yan sapat. Amen? We need God. Kailangan natin ang Diyos. Amen? Amen. Kaya, trust in the Lord. Magtiwala tayo sa Kanya. Sabi niya, kaya huwag magtiwala sa sarili mong galing. Magtiwala sa Diyos. Amen? Oh, di ba? Ang verse 26 hanggang 25, anong nangyari nung hindi na sila magtiwala sa Diyos? Yung lipit ni Ruben, ni Manasseh, ni God. Anong nangyari nung hindi na sila magtiwala sa Diyos? Nabilang. Ganun lang kasimple. Gusto mong maranasan ang tunay na tagumpay? Magtiwala ka sa Diyos. Ayaw mo nang maranasan? Lumayo ka sa Diyos. Kaya ito pa, isa pang ginawa nila, panghuli po, verse 20 pa rin. Ano pa ang ginawa nila? Sabi rito, sila'y nagtiwala sa Diyos at nakalagay sa Tagalog, nanalangin. Mayroon pang gusto kong may word pang nilagay dyan. Ano sabi? At laging nananalangin. Amen? Laging nananalangin. Kaya kung ang una, put your trust in the Lord. Ang pangalawa, always pray to God. Bakit sila nananalangin? Anong duman? Anong dahilan? Humingi ng tulong. Di ba sabi doon? Kaya ang pangalawa po is always pray to God for help. Ano po? Lagi kang manalangin sa Diyos ng kanyang tulong sa iyo. Anong humingi ka ng tulong sa Diyos? Amen po ba? Amen. Amen. Kaya, importante po yan. Laging manalangin sa Diyos. Sabihin natin lagi. Huwag niyong babasta-bastahin ang pananalangin. Amen? Huwag niyong babasta-bastahin ang pananalangin. Kaya ang tanong, yung mga nag-commit sa prayer, nagpipray pa rin ba? Kung minsan nakakalimutan nyo, okay lang, basta sa sunod, alalahanin naman. Huwag lang sasadyain lagi. Ano po? Ako nga,
May mga time na nung Sunday, napipreach ako sa Malbog, nag-alarm. Hindi na naman ako makapag-preach kasi nasa preaching. Basta importante, ituloy niyo yung prayer. Amen? Wag yung titigilan po ang pananalangin. Sabi doon, laging manalangin. Sabi nga po sa Thessalonian, pray without ceasing. Sa Tagalog, manalangin ka nang hindi nagsisisi. Ang ibig sabihin ng pray without ceasing, huwag kang magsasawa sa pananalangin. Amen? Huwag kang titigil sa pananalangin. Amen po ba? Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Ngayon, nung manalangin sila, anong nangyari? Verse 20. Anong sabi sa verse 20? Pakibasa po. Yan. Nung sila ay manalangin, sila ay dinirinig. Yung una po, yung binanggit dinirinig. Kaya pag tayo nananalangin, nakikinig ang Diyos. Amen. Sino po naniniwala sa mga prayer natin, nakikinig ang Diyos? Amen. Ito po ang isasagot niya nang ako mag-pray kay Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko na, Lord, excited na po ako, Lord. Makita ko ang concrete na church namin. Sabi ko, Lord, inalis mo kami sa dati, na alis kami sa dating church na dapat concrete na. Tapos nalipat kami ngayon dito. Lord, gusto kong makita na ang concrete na church namin. Kaya lang, Lord, sabi ko sa kanya, paano ako, Lord? Paano namin uumpisahan? Kasi, di ba, sa budget. Tapos sabi ko, Lord, hindi pa ako ganun kasanay sa mga ganyan. Ang sabi sa akin ni Lord, ito, sabi niya, huwag kang bumasi sa galing mo. Trust me and pray. Huwag kang bumasi sa galing mo. Huwag kang bumasi sa expertise mo. Sabi sa akin ni Lord, trust me and pray. Ano po kasimple? Nung marinig ko yung word na yan, simple lang. Sabi ko, Lord, nagtitiwala ako. Kaya ang ginagawa ko ngayon, laging nananalangin. Pinag-pray na lang. Ano po? Kaya lang, may usapan kami. Sabi ko, Lord, basta iloob mo. Ito, kung pagbibigyan niya ako. Basta, Lord, sabi ko, Lord, ang gusto ko, ang prayer ko, hihingin ko sa iyo. Hindi ako, bago ako umabot ng 40, makita ko na ang konkreto. Ibig sabihin, hindi yung pusti lang. Makita ko, ayos na lahat. Yun ang prayer ko sa kanya. Pag inonor ni Lord, thank you. Kung sakali, siya pa rin ang nakakaalam. Basta yun yung prayer ko lagi sa kanya. Basta sabi ko, bago ako umabot ng 40, yun ang prayer ko. Ang gusto, ibig ko sabihin, hindi yung bago umabot ng 40, mag-uumpisa pa lang. Hindi, kasi ang layo pa. Wala niya kung ilan ang edad ko. Aber. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo. Basta. Eto, hindi yung mag-uumpisa pa lang. Ang ibig ko sabihin, yung talagang kahit hindi pa man na-finish, basta makita ko, nakatayo na, nasisimbahan na lahat natin. Naintindihan po ba natin? Kasi sabi ko rin, ayaw ko naman umabot sa matanda na ako, tapos saka ko palang mai-enjoy ang simbahan. Saka isa pa sa prayer ko, lubin mo naman, Lord, na yung mga matanda naman sa simbahan namin, ma-enjoy pa nila. Yan ang prayer ko. Ma-enjoy. Hindi lang makasimba na isang simba tapos patay na. Ang prayer ko sa Lord, ma-enjoy pa nila. Dapat samahan niyo sa prayer. Yun din ba ang desire niyo? Yan ang lagi ko pinagpipray kay Lord. Kaya lang yun, yung una sinisip ko sa Lord, kulang pa kami sa karanasan, sa kakayahan. Pero ang sabi niya, huwag kang bumasi sa expertise mo. Trust me and pray. Kaya huwag na kayong bumasi, huwag niyong kukwentahin kung ilan ang income mo, kung paano natin yan mapapatapos na simbahan. Huwag kayong mag-isip kung saan tayo kukuha. Ang isipin nyo na saan tayo kukuha? Sa Diyos. Diba? Ang isipin nyo na lang, trust God and pray. Amen? Palapakan natin ating Panginoon. Kasi wala yan sa galing. Wala yan sa pagiging expert. Nasa Diyos yan. Nasa pagtitiwala sa Diyos at pananalangin. Amen? Amen. Palapakan natin ating Panginoon. Kaya tandaan po natin para po sa ating conclusion, tandaan natin gaano man natin kagaling, gaano man natin katalino,
gaano man natin kalakas, gaano man natin katibay, ang lahat ng yan hindi sapat para makamit natin ang tunay na tagumpay. Ang kailangan natin ay ang Diyos. Amen. Our expertise is not enough. Always remember, we need God.